So ayun, okay. KGX, kumusta kayong lahat? Long day today, may tinapos lang tayong trabaho. Tapos medyo nahirapan lang ako kasi bago sa akin yung ganong trabaho, no? So yun nga, yung nangyari ngayon sa BTC, talagang nakita nyo lumipad, no? Napakabilis, no? Napakabilis ng pangyayari. Natulog lang tayo 71 na, diba? So kaya yung TA natin na 110k si BTC, no? I think kayang kunin, no? Pero syempre titingin tayo ng mga bagong charting ngayon kasi ang tinitingnan natin na resistance ngayon ay si 71,900 tsaka si 73,500 to 73,800 and yung all-time high, mga lodi, no? So isa yan sa minomonitor natin kung kayang kunin agad kasi ako medyo ito lang yung tingin ko, si 80k, no? Si 80k I think hindi naman yan pupuntahan agad, no? Siguro may pagdadaanan pa tayo bago natin mapuntahan yan, di ba? Pero kung totoo yun mangyayari sa history, mga lodi, yung history, no? Yung history na positive ng November and positive ng December, hindi malayo si 80k, no? Lilipad yan, baka nga biglang mag-end ng 90 kung mag-positive si November and December. Pero tulad nga ng sinabi ko sa inyo, mas okay pa rin kung talagang alam natin kung nasa yung support and resistance natin. Tulad dito, new pattern sa akin ang mangyayari kapag nakuha si all-time high na 73.8 or 73.5. Magkakaroon ako ng new pattern dyan, titingnan ko uubos ako ng isang araw para lang aralin ulit kung ano yung pwede kong gawing pattern at ma-share sa inyo, mga idol, no? Pero ito lang yung payo ko sa mga bago, okay? Kapag lumilipad si BTC, yan, nagkakaroon ng mga grid, no? Yung index natin, grid. Karamihan sa nagpapagrid dyan, mga bago. Kasi ito na yan. Kasi alam nila na papasok na, lalo-lalo na yung mga influencer, lalo-lalo na sa Twitter. So makikita nyo na sasabihin nila, okay, ito na, lilipad na, ito na yung start ng bull run, ganun. Kaya mangyayari yung mga bago magpo-future ngayon. So kapag nag-future ngayon sila, naka times 50, 75 leverage, tapos lilipad ngayon, no? Tapos biglang babagsak tapos sunog sila. Ganun na nangyayari, mga idol, okay? So payo ko sa mga bago, no? Kung gusto nyo mag-future, mga lodi, no? Kung gusto nyo mag-future, times 3, times 4 leverage. Ang lalim yan bago masunog yan, mga lodi, di ba? Kasi sa spot, di ba, pag bumili ka ng spot, times 1, times 2 lang yan, di ba? Pagka kunyari madodoble lang pera mo, minsan gano'n lang yan, basta times 2 lang, gano'n lang nangyayari pag sa spot, di ba? Kung greedy ka, ayaw mo ng times 2, di ba? O sige, future ka, pero times 4. 'Di ba? At least malalim, 'di ba? At least pag bumagsak malalim, 'di ba? Kumbaga hindi kang basta-basta masusunog, 'di ba? Kaysa yung times 20, times 25, times 50, 'di ba? So, para sa akin, wag mo gawin 'yun, mga lodi. Okay, wag mo gawin. Ang magandang gawin diyan, kumbaga parang kung gusto mo lang kasi, kung gusto mo mag-future yan times 4, times 5, 'di ba? Tapos buffer. Kunyari, 100 USDT, gawin mo 200. Yung 100 ang i-trade mo, tapos cross mo yung 200, o, di ba? Tapos times 4, times 5 ka lang. Di ang lalim nun, di ba? Di ba? Kung wala lang naman sa iyo yung ganun, si 200, okay, sige, okay, good. Pero, kahit wala na sa iyo, i-save mo pa rin. Kumbaga, magkaroon ka pa rin ng risk management, di ba? Kung ayaw mo mag-SL, di ba? Ayaw ko mag-SL. O sige, times 4, times 5 lang ako. Tapos 100 USDT, o. Para at least kung dumoble si Bitcoin times 4, ano ka, di ba? Quadruple ka. Di ba? Ganun lang naman yun. Kasi kung gusto niyo talagang, kung hindi kayo mapigilan sa future, di ba? Pero, ang payo ko sa inyo, mga bago, huwag kayo magta-times 50, huwag kayo magta-times 25. No? Huwag. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, meron demo coin Di ba? Ako, katulad ako, doon ako nagpa-practice sa demo coin. Kunyari, pag ayaw ko mag-trade, di ba? Doon ako nagpa-practice, 5 minutes time frame, 15 minutes time frame, 10 minutes time frame, ganun. Tapos candle lang, kunyari pagkatapos yung candle, minsan nanguhula ako nung paano yung ginagawa ko. Pero kasi demo coin, wala nawawala sa akin, di ba? Pero yung kunyari ikaw, bagong-bago ka sa crypto, tapos sinasabayan mo yan, yung lipad na yan, di ba? Lagi mong tatandaan, pogi. Lagi mong tatandaan, pogi. Uulitin ko, pogi, ha? May correction.
Yung correction, minsan inaabot yan 30% down. Di ba? Last 2020, no? Last 2020 from October to March. No, 2020 from October to March lumipad yan from 10,000 BTC to 63,000 BTC. Okay? Pagdating ng March, nalaglag yan hanggang ilan? 49,000. No? 39,000. Almost 50% ang nilaglag ng BTC before. Kung alam mo lang, di ba? Yun yung tinatawag na big correction, na sobrang laki ng binaba. No? Possible mangyari ngayon? Siyempre, possible. Di ba? Bakit? Kayang i-manipulate ng whales. Diba? Minapanipular tayo ng mga big whales, mga lodi. Diba? Kayang-kaya nilang i-dump yan, mga idol. Kaya sabi ko sa'yo, diba? Ingat, idol. Okay? Sa mga wala pang BitGet ha, mga lodi, pasok lang kayo sa link natin sa description. Diba? Para at least kahit papano, diba? Sabay-sabay tayo mag-trade and ayun, makatulong kayo sa akin, makatulong kayo sa channel ko. Diba? Makatulong din ako sa inyo. Diba? Sabi ko nga sa inyo wala akong pag-giveaways, pero yung mga real talkan tsaka yung mga experience, yan yung i-share ko sa inyo. Diba? Share ko sa inyo experience ko ng isang buong cycle. Okay? Saludo.